Mga ka-summer, handa na ba kayong masaktan at kiligin ng sabay? Sa kabila ng ingay ng media at unti-unting pagbagsak ng Aquino Group dahil sa isang malaking sabuatan, isang gabi ng kalasingan ang magiging mitya ng muling pagtatagpo ni na Santiago at Jessa. Pero sa gitna ng init, ng damdamin at mga lihim na unti-unting nabubunyag, kaya nga ba nilang paghilumin ang sugat ng nakaraan? O tuluyan na silang lalamunin ng mga taong gustong sumira sa kanila? Samahan niyo ako at alamin natin kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ng pag-ibig sa gitna ng gulo. Tara, pakinggan natin. Talaga lang ha? Dating assistant, ngayon PR manager na. Maanghang na tugon niya. Bakit siyang unang tumatawag kapag may problema ka? Lumapit to sa kanya at halos magdikit ang kanilang mukha. That's her job. Wala akong ibang babaeng inalok na maging laruan ko, Jessa. Bulong nito, may bahid ng sakit. Ikaw lang. Hindi ko gusto ang iba. Ha? Baka akala mo naman, ako si Lara. Gagawin mo na naman akong pamalit sa obsession mo. Ani ang puno ng hininakitang tinig. Yeah, nagustuhan ko siya noon. Pero malayong malayo sa nararamdaman ko sa'yo ngayon. You're the only one for me. Natigilan siya. At doon niya naramdaman ulit yung kaba sa dibdib na akala niya ay matagal nang nawala. Tumunog ulit ang cellphone, pareha silang napalingon. Ngunit sa halip na sagutin, kinansel ni Santiago ang tawag. Ngayon, mas importante ka. Sabi niya sabay kuha ng maliit na blue bonnet mula sa istante. Para sa anak natin. Habang inaabot niya yun, tumunog ulit ang cellphone. This time may urgent notification mula sa Aquino Group. Group chat. Breaking. Aquino Group under investigation. Napalunok siya. Napatingin sa kanya si Santiago. At sa pagitan nila, unti-unting nabura ang ngiti. Ang araw na nagsimula sa saya ay biglang nagdilim. Paglabas nila ni Santiago mula sa BB store, tuloy-tuloy ang tawag sa cellphone ni Santiago. Sinagot nito ang tawag ni Maya. Sir, urgent po. Kailangan kayo sa opisina ngayon na po, sabi ni Maya sa kabilang linya. Halatang kabado ang tono. Anong nangyayari? Tanong ni Santiago. Napakunot ang noo. Sir, sumabog na po sa media. The Ocean Park Project, may nagsusumbong na may under-the-table dealings daw. Bribery, illegal land titles at may mga dokumentong lumabas na peke raw ang permits. Napakapit na mahigpit si Santiago sa pader. Hindi totoo yan, bulong niyang naguguluhan. Wala tayong nilabag. Puro fabricated yan. Hinawakan ni Jess ang braso niya. Santiago, kalma. Puntahan mo muna ang kumpanya. Ako nang bahala kay Doña Amelia. Sandali siyang tinitigan nito, bakas ang pag-aalala. Babalik ako kagad, promise. Pagdating ni Santiago sa Aquino Group, sinulubong siya ng kagaluhan. Media sa lobby, mga empleyadong nagbubulungan at board members na tila mga buitre sa paligid ng conference table. Nakasalubong niya si Luther. Hingal, may hawak na tablet. Bro, trending ka na. Puro headline, Aquino Group involved in bribery scheme. Hindi ako babagsak sa ganitong kasinungalingan. Madiing sagot ni Santiago, sabay tulak ng pinto sa boardroom. Santiago! Bungad ng chairman, malamig at mabigat ang boses. Ano itong pinasok mo? The investors are pulling out. Government officials are asking for statements. Ang Ocean Park Project ang nasa gitna ng gulo. Tumayo siya, hinigpitan ng kapit sa mesa. Walang binayaran, walang nilabag. Someone set us up. Then prove it, sagot ni chairman. Dahil kung hindi, this company will collapse. Napasuntok si Santiago sa mesa. Bigyan niyo ko ng 2 araw. Hahanapin ko kung sinong nasa likod nito at titiyakin ko na mananagot. Tahimik ang silid, kita pa din ang tiwala ng mga tao kay Santiago. Samantalang sa ospital, hawak ni Jessa ang remote, nakatutok ang TV sa news coverage. Breaking news. Aquino Group CEO Santiago Aquino under investigation for alleged bribery and falsification of land documents linked to the Ocean Park Project. Kasunod nito ay pinakitang video ni Santiago habang palabas ng building. Pinipigilan ng mga bodyguard ang mga reporter.
Mr. Aquino, totoo bang ginamit niyo ang pangalan ng asawa niyong si Jessa Robles? Sa pagpili ng lupa, may kinalaman bang asawa niyo sa mga transaksyon? Walang kinalaman ng asawa ko sa gulong ito. Huwag natin siyang idamay. She's innocent. Aquino Group is my responsibility. Kaya ako mananagot sa lahat. Napatigil si Jessa, napalakas ang tibok ng dibdib niya. Agad na pinatay ang TV at baka magising si Doña Amelia. Bago pa siya makagalaw, narinig niya kaguluhan sa labas ng ospital. Nagsisigawan ng mga reporter. Hawak ang kamera. Sumisigaw ng mga tanong. Mrs. Aquino, totoo bang sangkot din kayo sa bribery issue? Tatayo ba kayo sa tabi ng asawa niyo na may kinakaharap na kaso? Sa unang segundo, halos matulala siya pero kagad niyang pinigilan ang sarili. Huminga ng malalim, lumapit at humarap sa kamera at matatag na ngumiti. Wala pong katotohanan ang mga binabalitang paratang laban sa asawa ko, mariin niyang sabi. Si Santiago isang matapat na tao at kailanman hindi gagawa ng ganitong anomalya. Maghintay po tayo sa resulta ng investigasyon bago tayo musga. Mrs. Aquino, may ebidensya raw ng lagayan, sigaw ng isang reporter. Puro paratang lang yan, matatag niyang sagot. Naniniwala kami sa hustisya, lalabas ang katotohanan. Pinutol niya ang usapan, itinagong kaba at bumalik sa loob. Natatakot siya, hindi sa kaso kundi sa kung anong maaring sumunod. Isang madilim na hallway, madilim at amoy kulob, bumukas ang pinto ng kulungan. Pumasok ang isang babaeng nakaitim, naka-shades at may itim na scarf. Sa ulo, tahimik siya lumapit sa isang table kung saan tumatanggap ng bisita ang mga preso. Nakaupo si Lexus, ang stepbrother ni Santiago na mastermind ng tangkang pagpatay dito. Nakulong ito at hindi nakinig si Santiago sa pakiusap ng ama. Ngumisi si Lexus. Anong balita? Tinanggal ng babae ang shades, saka ngumiti. Si Andrea. Boss, ang lahat ay umaayon sa plano. Walang makakaalam na lahat ng leak, ikaw ang nagpadala sa media. Tumawa si Lexus. Ang galing mo. Sino mag-aakalang ang dating assistant at ngayon ay PR manager ng Aquino Group mismo ang tatraidor sa boss niya? Perfect cover, sagot ni Andrea, sabay upo sa tapat ni Lexus. Habang abala si Santiago sa paglilinis ng pangalan niya, saka natin isasagawa ang main plan. Good, hindi ako nagkamali ng pagkuha sa'yo. Hindi lang ganti ang nais ko, mariing sabi ni Lexus. Sisiguraduhin ko na mawawasak si Santiago, pati ng Jessang Robles na yan, lalo ng sanggol sa sinapupunan niya. Lahat mawawala. Anitong tumawad ng malakas. Ngumisi si Andrea. Boss, kailan natin sisimulan? Soon, malamig na sabi ni Lexus. Lahat ng minamahal niya, uunahin nating tatapusin. Naging project ni Santiago ang muling paliligaw kay Jessa. Isang araw, may bouquet ng red roses sa hospital room. Palagi din ito na may dalang pagkain. Habang kumakain si Jessa, napansin niya na may maliit na sticky note sa loob ng ibinigay nitong pagkain. Eat well, my love. Napailing siya pero napangiti rin. Pagdating ni Santiago, ikaw bang nagbigay ng flowers? Ngumiti lang ito. Hindi. Baka secret admirer mo. Pinigil niyang ngiti, tinirapan ito. Basta, tandaan mo Jessa, gusto ka tang pasayahin araw-araw. May natanggap siyang love letter, sa totoo lang. Sobrang old-fashioned pero halatang pinaghirapan. Nakasulat sa eleganteng stationery na may pabango pa. Naglalaman to ng pagmamahal at paghingi ng tawad. Natawa siya habang binabasa yon. Pagdating ni Santiago, abot tayong ngiti nito. Hindi na usong love letter Santiago, sabi niya, pinipigilan ng tawa. 2025 na, masyado ka namang makaluma. Eddie, i-unblock mo na ako sa social media. Mabilis na hirit ni Santiago, nakangiti pero may lambing sa tono. Pag-iisipan ko. Pag-isipan mong mabuti dahil plano ko nang gumawa ng fake account. Umiling siya, hindi mapigilang matawa. Kinagabihan, nakaupo si Santiago sa sofa. May hawak na laptop pero hindi makapagtrabaho. Hindi niya alam kung bakit pero nagbukas siya ng messenger. Isang habit na hindi pa rin niya matanggal kahit na ilang buwan na siyang nakablock kay Jessa. At doon, nakita niya, pwede na siyang magpadala ng message dito. Napakurap siya. Parang batang binigyan ng bagong laruan. Agad siyang nag-type ng hello at heart emoji. Seconds later, seen. Walang reply pero sapat na yun. Napahiga siya sa sofa at hawak ang phone, ngiti-ngiti. Progress, bulong niya sa sarili.
Kinabukasan, nagpunta si Luther sa opisina ni Santiago. Pinakita ang laptop. Bro, may pinadalang tauhan ko. About the bribery case. Tumango si Luther, halatang tensyonado. Si Andrea, may footage ako. Pag-play ng video bumungad si Andrea, nakaitim, naka-shades, pumasok sa kulungan at ang kausap, si Lexus Aquino. Imposible, mariing sabi ni Santiago, halos mapamura. She's been feeding him info. Lahat ng leaks bro, galing sa kanya. Tauhan siya ni Lexus. Nakakulong na't lahat, hindi pa tumitigil ang kapatid mo. Napatitig si Santiago sa screen. Nanlalamig ang mga kamay niya. She played us all along. Bro, be careful. Baka makatunog biglang magtago. Pagplanuhan nating mabuti. Baka di may mga tinatago pa siyang kung anong kalokohan. Sumama si Jessa sa pagmamanman sa kondo ni Andrea. Kahit na anong tanggi ni Santiago, nagpumilit siya. Jessa, sigurado ka ba na sasama ka? Delikado to. Hindi natin alam kung anong tinatago ng babaeng yun. Alam kong delikado, kaya sasamahan kita. Napangisi si Santiago. Are you jealous? Hindi no, ani ang umikot ang mga mata. Nag-rent sila ng condo unit katabi ng unit ni Andrea. Mula sa bintana, tanaw nila ang hallway. Inabot na sila ng gabi ay wala pa ring dumarating. Hindi pa siya umuuwi, bulong ni Jessa. Lumalim ng gabi, kumulog ng malakas. Sumunod, biglang nag-brown out. Wala ni isang tunog mula sa kabilang unit kundi ang hampas ng ulan sa bintana. Santiago pulled out his phone. Binuksan ng flashlight. At least may ilaw tayo. Baka malobat ka. Hindi ako maubusan ng charge kapag ikaw kasama ko. Umirap si Jessa pero halatang pinipigilan ng ngiti. Hindi mo ko makukuha sa pambobola mo. Hindi ako nang bobola. Sagot ni Santiago habang pinapaypayan siya gamit ang magazine. Totoo ang sinasabi ko. Kahit sa dilim gusto ko pa ring makita ang mukha mo. Grabe ka talaga, sabi ni Jessa. Nagkibit balikat pero may kunting pamumula sa pisngi. Lumapit to ng bahagya, bumaba ang boses. Jessa, hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya na nakakalapit na ako sa'yo. Maraming salamat. Sandali silang natahimik. Ang liwanag mula sa cellphone lang ang gumuguhit sa pagitan nila. Hindi pa kita pinapatawad. Santiago smiled softly. Hindi ako nagmamadali. Handa ako maghintay. Tumingin siya kay Santiago at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Ang mundo ay parang huminto. Walang ilaw, walang ingay, tanging sila lang. At sa sandaling yon, parang bumalik lahat ng dati. Ang masayang samahan, ang mga yakap at yung damdamin na akala niya ay tuluyan nang nawala. Ngunit bago pa man magtagpo, ang kanilang mga labi, bumalik ang kuryente. Nagliwanag ang buong silid at sabay na tumunog ang cellphone ni Jessa. Tinig pa niya ang buntong hininga ni Santiago. Alvin is calling. Pareho silang napatigil. Tumitig si Santiago sa screen. Answer it. Baka importante. Mahina ho nitong sabi pero halata sa boses ang inis. Hindi siya kagad gumalaw at sa mga mata ni Santiago may halong lungkot at paninibugho. Hello Alvin. Anayang lumayo at nagpunta sa veranda ng kondo. Kumusta ka? May bagyo ngayon, bungad ni Alvin. Okay naman, ikaw kumusta? Bakit ka napatawag? Pwede ba kitang puntahan ngayon? May ilang suggestions ako tungkol sa Ocean Park Project. Alvin, pwede tayong magkita bukas sa Aquino Group, kaharap ni Santiago. Ngunit makulit si Alvin at ayaw pang ibabang telepono. Halos 15 minutes din niya itong kausap. Pagbalik niya, wala na si Santiago. Lumabas daw ng building kahit na malakas ang ulan. Naisip niya na baka tumawag sa opisina pero nang sumilip siya sa bintana natigilan siya. Nakatayo to sa gilid ng driveway. Basang-basa't may sigarilyo sa kamay. Halos hindi siya makapaniwala. Hindi to naninigarilyo maliban sa sobrang stress. Dali-dali siyang lumabas na may dalang maliit na payong. Santiago! Sigaw niya. Ano bang ginagawa mo dyan? Basang-basa ka na! Mabilis itong itinapon ang sigarilyo nang makita siya. Huminga ito ng malalim, saka tumingin sa kanya. Mga matang puno ng pagod, selos at hindi maipaliwanag na sakit. Tell me the truth, Jessa. Mahina ngunit matalim ang boses nito. Halos nilulo ng ulan ng mga salita. Do you still love him? Parang biglang huminto ang oras. Ang ulan bumuhos ng mas malakas. Hindi siya makapagsalita, nakatitig lang siya dito. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buo at ngayon ay muli na namang hinahamon ng puso niyang pilit lumalayo. Umatras ito ng bahagya.
Huwag mo nang sagutin. Hindi ako handang madinig ang sagot mo. Sa bawat takbang nitong palayo, inawat niyang sariling habulin ito. Sa loob ng visiting room, nakaupo si Andrea, tahimik na nagpi-play sa laptop ang isang audio file na AI-generated voice ni Santiago. Tila nakikipag-usap sa isang opisyal. Pakinggan mo, boss. Walang mag-aakalang hindi to boses ni Santiago, ani Andrea. Siguraduhin mong maayos ang papeles. May dagdag na deposit sa account mo. Akong bahala. Magkakaroon ka ng limpak-limpak na pera basta sumunod ka sa gusto ko. Ngumisi si Lexus, nakatambay sa kabilang side ng mesa. Perfect. Kapag kumalat yan, tapos na siya. Magaling ka talaga, Andrea. Bibigyan kita ng malaking bonus. Or pwede din naman napakasalan kita. Kagaya mong kailangan ko. Kailangan makuha mong kayamanan ng kapatid mo at dapat makalaya ka na, boss. Handa akong sumunod sa lahat ng utos mo. Good girl. Andrea, click upload. Isang pindot lang at tawag sa binayarang reporter, ilang minuto pa trending ng recording. Kinabukasan, kumalat ang balita sa lahat ng TV at social media. Leak audio proves Aquino Group CEO in bribery scandal. Sa ospital, hawak ni Jess ang cellphone habang pinapanood ang press conference ng board upang sumagot sa issue. Nawawala si Santiago, hindi nagpapakita at sumasagot sa mga tawag, dahilan upang lalong isipin na totoo ang bintang. Nasaan ka, Santiago? Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang kamay, nilunok niya ang pride at tinawagan ito. Ngunit unattended. Sinasalakay na siya ng takot, baka may masamang nangyari dito. Sa loob ng isang bar, maingay ang pagtugtog, amoy alak at sigarilyong paligid at sa pinakadulong mesa, naroon si Santiago, nakatungo, hawak ang baso ng whiskey. Bro, chill lang, sabi ni Luther, sabay tapik sa balikat nito. Baka masobrahan ka ng inom, may meeting ka pa bukas. Ang dami mong dapat harapin, umiling si Santiago, tinungga ang natitirang laman ng baso. Hindi mo kasi naintindihan, Luther. Ayoko na, pagod na ako. Pagod? Bro, malayo nang narating ng Aquino Group ngayon. Ngayon ka pa ba susuko? Pagod na akong pilitin yung taong ayaw sa akin. Pagod na akong umasa. Maybe it's time to let her go. Napakamot sa ulo si Luther. Akala ko pagod ka na sa negosyo. Love life na naman palang pinoproblema mo. Papalayain ko na si Jessa. Ani ang nakangising pilit pinapakita ang lakas ng loob. Wala namang saysay ang pagmamahal kung ako lang ang lumalaban, hindi ba? I'll just focus on the company, on saving what's left on my name. Yan ang tama, sagot ni Luther. Magpahinga ka na muna. Bukas, ayos na ulit yung pakiramdam mo. Malamang nanliligaw ka na ulit, natatawang sabi nito. Lasing na lasing siya. Gusto niyang lunurin ang sarili sa alak, sabay sigaw ng, Jessa! Jessa Robles Aquino! I love you! Halos mapatingin sa kanila ang buong bar. Napailing si Luther at agad na kinuhang cellphone. Tinawagan nito si Jessa. Ma'am Jessa, sorry pero lasing na si Santiago. Ayaw umuwi, panisigo ng pangalan mo. Pakiusap, sunduin mo na po. Iiwan ko na't may lakad pa po ako. Ha? Nasaan kayo? Sige, pupuntahan ko siya. Halos kalahating oras bago dumating si Jessa. Pagpasok pa lang ng bar, agad niyang nakita si Santiago, nakasubsob sa mesa. Magulo ang buhok at hawak pa rin ng baso ng alak. Santiago, tawag niya, marahang hinaplos ang balikat nito. Umuwi na tayo. Pagangat ng ulo ni Santiago, namumungay ang mga mata. Jessa, bulong nito, sabay ngiti na may halong sakit. Dumating ka rin, kanina pa kita tinatawag. Akala ko hindi mo ako pupuntahan. Anitong bulol na. Halika na. Sabi niya, sabay abot sa braso nito. Huwag ka na mag-iskandalo dito, mamaya may makakita pa sa yung media. Tinulungan niya itong tumayo, nakayakap na ito sa kanya habang palabas. Mabigat at halos hindi makatayo. Bakit mo pa ako sinundo? Tanong nito, garalgal ang boses. Hindi mo naman ako mahal, hindi ba? Santiago, lasing ka, tumahimik ka. Lasing nga ako, pero malinaw pa rin sa akin na ikaw ang mahal ko. Hindi na siya sumagot. Dinala niya ito sa bahay nito, ang dating tahanan na minsan din niyang tinirahan. Pagpasok sa sala, agad niyang inihiga si Santiago sa sofa. Kumuha siya ng tubig, tuwalya at bimpo. Sa kamarahang pinunasan ang pawis sa noo nito.
Pinagmamasdan niya ito habang nakapikit, parang unti-unting bumabalik ang lahat. Pero bago pa siya malunod sa pag-iisip, nagsalita ito. Nakapikit pero malinaw. Jessa, tumigil siya sa pagpupunas. Kung pipili ka, ako ba? O si Alvin? Napatigil siya. Santiago, hindi tong oras para sa... Hindi, gusto kong marinig. Putol nito, pilit na nagmulat ng mata. Sino ang pipiliin mo? Ako o siya? Napatitig siya kay Santiago. Bukas kapag nagising ka, hindi mo na ito matatandaan. Hindi ako lasing. Ang gusto ko lang marinig yung totoo. At sa wakas, dahan-dahan siyang huminga ng malalim at marahang bumulong. Ikaw, Santiago, ikaw pa rin. Nang marinig yon ay tumitig ito sa kanya, parang hindi makapaniwala. Jessa, sabi ko na nga ba, ako pa rin ang tinitibok ng puso mo. Bulo nitong sabi. Bago pa siya makailag, hinawakan siya nito sa batok at marasyang kinabig palapit. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Mainit, puno ng lungkot at pananabik. Parang wala nang bukas kung mukbangin siya nito. Napakapit siya sa leeg nito. Hinayaan niyang sarili dahil alam niya na lasing ito at walang maaalala paggising. Nang bumitaw ito, pareho silang hingal na hingal. Pareho na may luhang hindi alam kung saan nanggagaling. Santiago, bulong niya, halos walang boses. Ngumiti ito, basag ang tinig. Salamat, narinig ko na ako pa rin ang mahal mo. Bago pa niya masagot, muli nitong inilapad ang labi sa kanya. Maya-maya pa'y kusang tumigil ang paghalik nito at tuluyan nang nakatulog. Naiwan siyang nakatitig dito. Ang puso niya'y pinagsama ang sakit at pag-asa. Dahan-dahan niyang nilapat ang bimpo sa noo nito. Lumuhod siya sa tabi ng sofa. Hawak pa rin ang kamay nito. At sa gitna ng katahimikan, lumitaw ang katotohanan na kahit na anong pilit niyang lumayo, mahal pa rin niya si Santiago. Handa na ba siyang magpatawad? Sumandal si Jessa sa tabi ni Santiago. He missed him so much. Maya-maya ay nahulog to mula sa sofa. Agad niya itong dinaluhan. Ngunit paglapit niya ay kinabig siya. Pumaibabaw siya dito. Let's make love, please. Anas itong bulol pa dahil sa kalasingan. Napatingin siya sa mapulang labi nito na kanina lang ay natikman niya. Natukso siyang muling malasahan ang matamis na halik. Nakapikit ang lalaki, mukhang lasing na lasing naman ito, tsak na hindi maalalang mangyayari. Nilapat niya ang labi sa labi nitong nakaawang at tila nagsiklab ang kanilang mga katawan. Tuluyan na siyang natangay ng init. Hindi naman masamang tikman niya ulit si Santiago. Asawa niya naman ito, maliwanag ng araw. Nang magising si Santiago, mabigat ang ulo pero may kakaibang gaan sa dibdib. Napakunot siya ng noon nang maramdaman ang init sa kanyang braso at nang dumilat, nandoon si Jessa. Nakasubsob sa dibdib niya, mahimbing na natutulog. Sandali siyang natigilan, ayaw niyang gumalaw at baka magising ito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Jessa. Marahang dinama ang bawat hibla. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon. Tahimik ang mundo, walang gulo, tanging siya't ang babaeng minamahal. One thing is for sure, he won't let her go. Napangiti siya, halos pabulong. Salamat sa masarap na gabi, Jessa. Gumalaw si Jessa, nagmulat ng mata at sa isang iglap, napabalikwas ito ng bangon. Para itong sinabuyan ng yelo, napatakip sa bibig. Napatingin sa mga damit na nakakalat sa sahig. Agad itong tumayo at nagbihis. Pulang-pula ang mukha nito. Jessa, tawag ni Santiago na kunwaring kagigising lang na makitang bihis na ito. Sumandal siya sa sofa, may ngiting hindi maalis sa labi. Good morning. Oo, wala akong maalala. Ano bang nangyari kagabi? Litong sabi ni Jessa, tumaas ang kilay niya, halatang nagpipigil ng tawa. Teka, hindi ba dapat ako magtanong yan dahil akong lasing kagabi? Oo nga, lasing na lasing ka kagabi. Tapos natulog ka pagdating dito. Ako lang ang nag-alaga sa'yo. Tumango si Santiago. Pilit pinipigil ang ngisi. Ah, ganun ba? May magandang panaginip kasi ako kagabi. Napatras si Jessa. Kabado habang tinitignan niya ang mga mata nito na nagiging mailap. Nakakilabot ang mga pangyayari, hindi ba? Sa likod ng bawat tagumpay ay may mga aninong patuloy na nagbabantay. Handang manira sa oras na tayo ay magkamali.
Nakakalungkot isipin na sa kabila ng pagmamahalan ni na Santiago at Jessa, ang mga taong pinagkakatiwalaan pa nila ang siya palang magiging tinik sa kanilang buhay. Bago tayo maghiwa-hiwalay, hetong isang maikling aral para sa ating lahat. Huwag hayaan na ang galit at paghihiganti ang magiging batayan ng ating mga desisyon. Tulad ni Lexus at Andrea, ang pagpili sa masamang paraan ay magdadala lamang ng pansamantalang saya. Ngunit siguradong kapahamakan ang kapalit sa huli. Tandaan, ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. Gaano man ito, baunin sa kasilungalingan. Hanggang sa muli mga kasummer, ako ang inyong narrator si Miss Maria. Huwag kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe para hindi kayo mahuli sa susunod na yugto. Hanggang sa muli!